Ang unang bumungad kay Isabel ay ang matapang na amoy ng alak at mamahaling pabango ng lalaki na nakahalo sa hangin ng kwarto. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at agad na naramdaman ang matinding pananakit ng ulo at ang kakaibang hapdi sa kanyang pagkababae. Nasa isang hindi pamilyar na hotel room siya, putian ang lahat, ang kumot, ang mga pader, ang unan, at sa gitna ng kaputian na iyon, isang maliit na mantsa ng dugo ang sumisigaw sa ibabaw ng kumot. Napabalikwas siya ng bangon. Bawat galaw ay may kasamang kirot. Doon niya napansin na tanging ang kumot lamang ang bumabalot sa kanyang hubad na katawan. Anong ginawa ko? Tanong niya sa sarili. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ang mga alaala mula sa nagdaang gabi ay pira-pirasong bumabalik. Ang malakas na tugtog, ang sunod-sunod na lagok ng alak, ang pakiramdam na sa wakas ay malaya siya. Ngunit ang kalayaang iyon ay may kasamang kahihiyan at pagsisisi ngayong umaga. Napahawak siya sa kanyang dibdib, kung saan nakatago sa ilalim ng damit ang isang bagong tattoo, isang ahas. Isang simbolo ng kanyang pagre-rebelde, isang desisyon na ginawa niya kahapon lang sa pag-aakalang mababago nito ang lahat. Ngunit walang nagbago. Ang sakit ng kanyang katawan ay walang-wala kumpara sa sakit na bumabalik sa kanyang alaala. Ang mga salita ng kanyang ina, ilang linggo lamang ang nakalipas. Sabel, kailan ka ba magtitino? Tingnan mo ang kapatid mo. Malapit ng ikasal sa isang engineer. Ikaw? Hanggang ngayon, wala ka pa ring napapatunayan. Bakit hindi ka nalang tumulad sa kapatid mo? Napayuko na lang si Isabel noon habang ang kanyang nakababatang kapatid ay ngumingiti lang na parang walang naririnig. Palagi na lang ganito. Siya ang anino. Siya ang pagkabigo. Kaya siya umalis. Nagbook ng flight papuntang ibang bansa gamit ang lahat ng kanyang ipon. Sinabi niya sa sarili na ito na ang pagkakataon para hanapin ang kanyang sarili para patunayan na may halaga siya. At sa isang gabi ng kahinaan, sa isang bar na puno ng mga estranghero, isang lalaki ang lumapit sa kanya. Hindi niya matandaan ang mukha nito ng buo. Tanging ang matangos na ilong, mga matang nangungusap, at ang malalim na boses na bumulong sa kanya. Mag-isa ka lang? Dinala siya ng alak at ng kagustuhang makatakas. Sa gabing iyon, hindi siya si Isabel na walang kwenta. Isa siyang babaeng maganda at kaakit-akit sa mata ng isang estranghero. Ngayon, sa malamig na kwarto ng hotel, mag-isa siyang hinarap ang katotohanan. Ginamit at iniwan. Ang lalaki ay wala na, at ang tanging iniwan nito ay ang sakit, ang mantsa sa kumot, at ang basag na pakiramdam sa kanyang puso. Umiyak siya ng umiyak, hindi dahil sa nawalang puri, kundi dahil sa katotohanang kahit anong gawin niyang pagtakas, ang tingin niya sa kanyang sarili ay hindi nagbabago. Pagkatapos ng araw na yon, bumalik si Isabel sa Pilipinas. Tahimik, talo. Dala-dala ang isang sikretong unti-unting lumalaki sa kanyang sinapupunan. Lumipas ang mga taon. Ang sikretong yon ay naging isang batang lalaki na nagngangalang Ravi. Ang kanyang mundo, ang kanyang lakas, ang tanging dahilan kung bakit siya bumabangon araw-araw. Nagtrabaho siya sa iba't ibang kumpanya, nagsikap na itaguyod ang kanyang anak nang mag-isa malayo sa mapanghusgang mata ng kanyang pamilya. Isang hapon, habang naghahanda ng merienda para kay Ravi, tumunog ang kanyang cellphone. Isang hindi rehistradong numero. Hello? Si Miss Sabel po ba ito? Tanong ng isang boses sa kabilang linya. Ako nga po. Sagot ni Sabel, pinipigilan ang pag-ingay ni Ravi sa likod. Congratulations po. We are from A Corp. You got the job as Executive Secretary to our new CEO. Natigilan si Sabel. Ang A Corp ang isa sa pinakamalaking kumpanya sa bansa. Ang sahod ay higit pa sa sapat para sa kanila ni Ravi. Ito na yon.
Ito na ang simula ng bagong buhay na matagal na niyang pinapangarap. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Sa wakas, may isang magandang nangyari. "Thank you po. Maraming salamat po." Halos pasigaw niyang sabi. "You're welcome, ma'am," sabi ng babae. "Magsisimula po kayo sa Lunes. The CEO is very much looking forward to meeting you." Maagang nagising si Isabel kinabukasan. Ang sikat ng araw na tumatama sa kanyang bintana ay parang isang pangako ng isang mas magandang umaga, isang mas magandang buhay. "Good morning, my love," bati niya sa kanyang anak na si Ravi, na mahimbing pa ring natutulog. Hinalikan niya ito sa noo. "Para sa'yo to, anak. Gagawin ni Mama ang lahat para sa'yo." Pinili niya ang kanyang pinakamatinong damit, isang plansadong navy blue na blouse at itim na slacks. Tiningnan niya ang kanyang sarili sa salamin. Ngayon, hindi siya si Isabel na anino ng kanyang kapatid. Hindi siya ang babaeng nagkamali sa isang gabing madilim. Ngayon, isa siyang professional, isang executive secretary ng A-Corp. Pagdating niya sa opisina, agad siyang sinalubong ng karangyaan ng lugar. Makintab ang sahig, salamin ang mga pader, at abala ang lahat. Ramdam na ramdam niya ang enerhiya at ambisyon sa hangin. "Hi! Ikaw ba si Isabel, yung bagong secretary?" Tanong ng isang babaeng nakangiti. "Ako si Lani." "Oo, ako nga," sagot ni Isabel na may ngiti rin. "Naku, good luck sa'yo," bulong ni Lani na may halong pananabik. "Ang CEO natin, si Sir Akash, super gwapo at super talino. Pero balita ko, super sungit at perfectionist daw. Kaya dapat galingan mo." Tumawa lang si Isabel. Sanay na siya sa mga boss na mahirap i-please. Kakayanin niya ito. Para kay Ravi. Matapos ipakilala sa ilang mga empleyado, dinala siya ni Lani sa tapat ng isang malaking pinto na gawa sa dark wood. May nakaukit na gintong plaka dito. Akash Reyes, Chief Executive Officer. Huminga siya ng malalim. Ito na. Ang simula ng lahat. Kumatok siya ng 3 beses. Marahan ngunit may kumpiyansa. "Come in." Isang malalim at baritonong boses ang sumagot mula sa loob. Dahan-dahan niyang pinihit ang doorknob at pumasok. Ang opisina ay napakalaki na may malaking bintanang salamin kung saan tanaw ang buong syudad. Isang lalaki ang nakatayo, nakatalikod sa kanya at nakatingin sa labas. Kahit nakatalikod, bakas sa tindig nito ang kapangyarihan at awtoridad. "Good morning, sir. I'm Isabel, your new executive secretary." Pagpapakilala niya, sinisikap na panatilihing kalmado ang kanyang boses. Dahan-dahang humarap ang lalaki. At sa pag-ikot nito, tila huminto ang pag-ikot ng mundo ni Isabel. Ang matangos na ilong, ang mga labi, ang pamilyar na panga, ang mga alaala ng gabing pilit niyang kinakalimutan ay bumalik na parang isang malaking alon. Handa siyang lunurin. Ang amoy ng alak, ang bigat ng katawan nito sa ibabaw niya. Ang sakit. Nakatayo siya roon, ang lalaking sumira sa kanya, ang ama ng kanyang anak. Pero ang mga mata nito ay tumingin sa kanya na parang isa siyang estranghero, malamig, professional, walang kahit isang bakas ng pagkakilala. Para sa kanya, isa lang si Isabel sa mga bagong empleyado, isa lang bagong mukha. Lumakad ito palapit sa kanya at inilahad ang kamay. "Welcome to the company, Miss Isabel. I'm Akash." Ang boses na yon, ang mukha na yon. Nakatayo lang si Isabel na parang napako sa kanyang kinatatayuan. Ang hangin ay nawala sa kanyang mga baga. Ang kamay ni Akash ay nanatiling nakalahad sa ere. Naghihintay. Pero hindi niya maigalaw ang sarili niyang mga kamay. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng kanyang dibdib at ang boses mula sa nakaraan na bumubulong sa kanyang isipan. Nakatayo lang ang babae sa harapan ni Akash. Ang mga mata nito ay nanlalaki na parang nakakita ng multo.
Nakalahad pa rin ang kanyang kamay sa ere. Ilang segundo na ang lumipas. Napakunot ang noo ni Akash. "Miss Sable?" Tanong niya. May bahid ng pagkainis sa kanyang boses. "Okay ka lang ba?" Tila doon lang natauhan si Sabel. Mabilis siyang yumuko at halos hindi madampian ang kanyang kamay. "Sorry po, sir. Pipasensya na po." "Let's get to work," malamig na sabi ni Akash at tinalikuran na niya ito para umupo sa kanyang mesa. Sa mga sumunod na araw, napansin ni Akash na mahusay magtrabaho ang kanyang bagong sekretarya. Laging nasa oras ang mga report. Maayos ang kanyang schedule. Tahimik lang itong gumagawa sa mesa nito sa labas ng kanyang opisina. Pero mayroong kakaiba. Sa tuwing kinakausap niya ito, hindi ito makatingin ng diretso sa kanyang mga mata. Palagi itong nakayuko at ang mga sagot nito ay laging maikli at formal na formal. Tila ito natatakot o naiilang. Siguro, intimidated lang siya, sabi ni Akash sa sarili habang nasa isang meeting. Pinapanood niya si Sabel na mabilis na kumukuha ng notes. Napakagaling nito sa kanyang ginagawa. Pero ang mga balikat nito ay laging tensyonado sa tuwing nasa malapit siya. Hindi niya ito maintindihan. Sanay siya na ang mga babae hitekay ay nagpapapansin sa kanya. Pero si Sabel, tila ginagawa ang lahat para maging invisible. Biglang nag-vibrate ang cellphone sa kanyang bulsa. Isang pangalan ang lumitaw sa screen na nagpadilim ng kanyang mukha. "Dad." "Excuse me?" sabi niya sa mga kasama sa meeting at lumabas ng conference room. "Hello, Dad," sagot niya. "Akash, tumawag si Tita Elena mo. Nagtatanong kung kailan mo ba yayayain si Katrina na mag-dinner. It's been 2 weeks. Ano ba ang ginagawa mo?" Bungad agad ng kanyang ama. Walang paligoy-ligoy. Napahilot si Akash sa kanyang sentido. "Dad, I'm busy. Kakarating ko lang sa company. Marami akong inaayos." "That's not an excuse. May usapan tayo. May usapan ng pamilya natin. Katrina is a good choice for you and for the business." "Our business is doing fine without me marrying Katrina." Mahinang sagot ni Akash. Pinipigilan ang sarili na sumigaw. "Don't be a fool, Akash. Huwag mong hayaang isang pagkakamali ang sumira sa lahat ng pinaghirapan natin." Naalala ni Akash ang gabing sinasabi ng kanyang ama. Ilang taon na ang nakalipas bago siya umalis para mag-aral at magtrabaho sa ibang bansa. Isang gabi kung saan nag-away sila ng malaki dahil sa issue ni Katrina. Sa galit niya, umalis siya, uminom, at ang mga sumunod na alaala ay malabo na. Isang maingay na bar, isang babaeng may malungkot na mata. Pero iyon lang, isang gabi ng pagre-rebelde na walang malinaw na mukha. "I have to go, Dad. May meeting pa ako," sabi niya at ibinaba ang tawag. Pagbalik niya sa opisina, isang bisita ang naghihintay sa kanya. "Babe!" Bati ni Katrina na nakaupo sa sofa na parang pag-aari niya ang lugar. Agad itong tumayo at yumakap sa kanya. Sinisiguradong makikita sila ni Sabel na naglalakad palabas ng conference room. "Katrina, what are you doing here?" tanong ni Akash. Pilit nang ngumingiti habang tinatanggal ang pagkakayakap nito. "Sinusurpresa ka, of course. Dinalhan kita ng lunch," sabi nito. Ang boses ay malambing, ngunit ang mga mata ay matalim na nakatingin kay Sabel. Nakita ni Akash kung paano mas lalong yumuko si Sabel at nagmamadaling bumalik sa kanyang mesa. Kinagabihan, nag-overtime si Akash para tapusin ang isang presentasyon. Tahimik na ang buong paligid. Akala niya ay siya na lang ang natira, ngunit nang lumabas siya para kumuha ng kape, nakita niya si Sabel na nakaupo pa rin sa kanyang mesa. Hindi nito napansin ang kanyang pagdating. Nakatitig ito sa screen ng kanyang cellphone at sa unang pagkakataon, nakita ni Akash ang isang ngiti sa mga labi nito. Isang nangiti na totoo at puno ng pagmamahal. Dahan-dahan siyang lumapit at sumilip. Isang litrato ng isang maliit na batang lalaki
ang nasa screen. Anak mo? Hindi niya napigilang itanong. Nagulat si Isabel at mabilis na itinago ang kanyang cellphone na parang nahuli sa isang kasalanan. Ang nangiti ay agad na nawala at napalitan ng pamilyar na kaba. Sir, he looks like a good kid, sabi na lang ni Akash. Hindi alam kung bakit niya iyon sinabi. May kung anong kakaibang pakiramdam siyang naramdaman na nang makita ang pagmamahal sa mga mata ni Isabel para sa bata. Tumingin siya sa orasan. It's almost 8. Miss Isabel, sabi niya. Bumabalik sa kanyang boses si Iyo. I need you to stay for another hour or two. Kailangan nating i-finalize ang presentation para sa board meeting bukas. Nakita niya ang gulat at pag-aalala sa mukha ni Isabel. Sir, pero kailangan ko na po sanang umuwi. May emergency po sa bahay. Kumunot ang noo ni Akash na wala ang anumang lambot na naramdaman niya kanina lang. Emergency? O ayaw lang nitong magtrabaho? Gaano ka-urgent yan? Tanong niya. Ang boses ay malamig at may pagdududa. Mas importante pa ba yan kaysa sa trabahong ito, Miss Isabel? Ang tanong ni Akash ay parang isang sampal. Mas importante pa ba yan kaysa sa trabahong ito? Napayuko si Isabel. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Para sa kanya, walang hihigit sa kahalagahan ni Ravi. Pero paano niya yun sasabihin sa lalaking ito na walang alam kundi trabaho? Sa lalaking ito na, sa katotohanan, ay ama ng batang naghihintay sa kanya? Pasensya na po, sir. Hindi na po mauulit. Iyon na lamang ang lumabas sa kanyang bibig. Isang kasinungalingan. Dahil kung kailangan niyang pumili, paulit-ulit niyang pipiliin ang kanyang anak. Pinilit niyang tapusin ang trabaho ng mabilis. Bawat minuto na lumilipas ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Nang sa wakas ay pinayagan siyang umuwi. Halos takbuhin niya ang daan, palabas ng gusali. Pagdating niya sa bahay, nadatnan niyang medyo mainit si Ravi. Hindi ito lagnat na mataas, pero sapat na para hindi mapakali ang puso ng isang ina. Ginugol niya ang buong gabi sa pag-aalaga dito. Pilit na pinapakalma ang sariling kaba. Kinabukasan, pumasok si Isabel sa trabaho na may mabigat na dibdib. Isabel, may report dito na kailangan pirmahan ni Sir Akash. Dalhin mo na raw agad sa kanya, sabi ni Lani. Hawak-hawak ang folder na may lamang importanteng kontrata. Naglakad si Isabel papunta sa opisina ng CEO. Ngunit bago pa siya makarating, isang babae ang biglang lumiko sa pasilyo at aksidenteng nabangga siya. Natapon ang hawak nitong mainit na kape, diretso sa folder na dala ni Isabel. Oh my God! I'm so sorry, sabi ng babae. Ngunit ang kanyang boses ay walang bakas ng totoong pag-aalala. Napatulala si Isabel sa basang-basa at may mantsang dokumento. Ang kontrata. Ang presentasyon. Wasak lahat. Pag-angat niya ng tingin, nakita niya si Katrina, ang babaeng nakita niya sa opisina ni Akash noon. Nakangiti ito ng matamis, ngunit ang mga mata nito ay nanunuya. Hindi ko sinasadya, miss. Sabi ni Katrina. Kunwari ay hindi alam ang pangalan niya. Napatiim ang bagang ni Isabel. Nanginginig ang kanyang mga kamay sa pagnanais na sampalin ang babaeng nasa harapan niya. Pero pinigilan niya ang sarili. Okay lang po, ma'am. Aksidente lang po. Good, sabi ni Katrina at naglakad na ito papasok sa opisina ni Akash na parang reyna. Iniiwan si Isabel na mag-isang hinarap ang problema. Ginugol ni Isabel ang sumunod na oras sa pag-print muli ng lahat, sa pag-aayos ng lahat. Na-late siya sa pagpasa nito kay Akash at nakatanggap siya ng isang matalim na tingin mula rito. Hindi na siya nagpaliwanag. Kinahapunan, habang kumukuha ng tubig sa pantry, biglang pumasok si Katrina. You know, panimula ni Katrina habang sinusuri ang kanyang mga kuko. Akash is a very important man. Maraming babae ang nagkakandara pa sa kanya, lalo na yung mga desperada na umaasang mababago ang buhay nila sa isang iglap.
Hindi umimik si Isabel. Kaya kung ako sa'yo, I'll stick to my job. Patuloy ni Katrina. Sa wakas ay tumingin sa kanya ng diretso. Do what you're paid to do. At huwag kang mangangarap ng hindi mo kayang abutin. Baka masaktan ka lang. Pagkatapos noon, umalis si Katrina. Iiwan si Isabel na nanginginig sa galit at takot. Ngunit ang bangungot ng araw na yon ay hindi pa tapos. Sa kalagitnaan ng isang importanteng meeting, tumawag ang yaya ni Ravi. Ate Isabel, mataas po ang lagnat ni Ravi. Ayaw pong bumaba. Napatayo si Isabel, hindi alintana ang mga matang nakatingin sa kanya, kasama na ang masamang tingin ni Akash. Sir, I'm sorry po. Kailangan ko pong umalis. Emergency po talaga. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Kinuha niya ang kanyang bag at tumakbo palabas. Pagdating sa bahay, dinala niya agad si Ravi sa ospital. Habang yakap-yakap ang nanginginig na katawan ng anak, tumunog ang kanyang cellphone. Sir Akash, nanginginig niyang sinagot ang tawag. Hello, sir. Miss Sibel, where are you? The report I asked for is not on my desk. Malamig na sabi ni Akash. Sir, pasensya na po. Nasa ospital po ako. Halos pabulong na sagot ni Isabel, pinipigilan ang pag-iyak. May sakit po ang anak ko. Sickness is not an excuse for biglang umubo ng malakas si Ravi. Isang ubo na tila sumasakals sa maliit nitong katawan. Narinig iyon sa kabilang linya. Biglang natahimik si Akash. Ang kaninang galit na boses ay biglang nawala. Ilang segundo ng katahimikan ang namagitan at ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-iyak ni Isabel at ang hirap na paghinga ng kanyang anak. Kinabukasan, pumasok si Akash sa opisina na may halong inis. Wala si Isabel. Nag-iwan lang ito ng mensahe sa HR na may sakit pa rin ang anak nito. Napabuntong hininga si Akash habang tinitingnan ang magulong mesa na puno ng mga dokumentong kailangan niyang ayusin. Isang trabaho na dapat ay ginagawa ni Isabel. Ngayon lang niya napagtanto kung gaano kalaki ang kanyang pagdepende sa babae. Siya ang utak sa likod ng maayos niyang schedule, ng organisado niyang mga papeles. Kung wala ito, tila guguho ang sistema niya. Pero sa likod ng kanyang pagkainis, hindi niya maalis sa isip ang tunog ng ubo ng bata at ang mahinang pag-iyak ni Isabel na narinig niya sa telepono. Isang tunog ng purong pag-aalala ng isang ina. Hindi niya alam kung bakit, pero ang alaalang iyon ay nagdulot ng kakaibang pakiramdam sa kanya. Lumipas ang 2 araw bago bumalik si Isabel. Payat ito at may maitim na bilog sa ilalim ng mga mata. Ngunit bumalik ito sa dati. Mahusay, mabilis at laging nakayuko. At si Akash, sa hindi maipaliwanag na dahilan, ay hindi na nagawang maging masungit dito. Sabado, araw ng kasal ng kanyang pinsan. Isang obligasyon na hindi niya matatakasan. Habang nakaupo sa isang mesa, napapaligiran ng mga kamag-anak na nagtatanong kung kailan siya mag-aasawa, ang tanging gusto ni Akash ay umalis. Nilibot niya ang tingin sa paligid at doon, sa isang sulok malapit sa hardin, nahagip ng kanyang mga mata ang isang pamilyar na figura. Si Isabel. Nakasuot ito ng simpleng bestida, abala sa pag-aayos ng mga bulaklak sa isang mesa. Tila isa siya sa mga staff ng event coordinator. At sa tabi niya, isang maliit na batang lalaki ang masayang naglalaro. Pinanood niya sila mula sa malayo. Nakita niya ang pagtawa ni Isabel habang hinahabol ang anak. Isang tawa na malaya at totoo. Isang tawa na hindi niya kailanman narinig sa opisina. May kung anong kurot siyang naramdaman sa kanyang dibdib. Sa sandaling iyon, hindi ito ang kanyang mahiyain na sekretarya. Isa itong ina. Isang masayang ina. Biglang may lumapit kay Isabel. Ang kapatid nito, na agad niyang nakilala mula sa mga litrato sa social media. Aba, Isabel, look who's here! Nagtatrabaho ka pa rin pala sa mga ganitong event? Akala ko ba mayaman na ang boss mo sa A-Corp? Sarkastikong sabi ng kapatid nito, sapat na para marinig ng mga nasa malapit. Nakita ni Akash kung paano namula ang mukha ni Isabel at yumuko. Nandito lang ako para tumulong sa kaibigan ko. Mahinang sagot nito.
Ganun ba? Anyway, nasaan na pala ang boyfriend mo? Yung ama ng anak mo? Tanong ulit ng kapatid nito na may diin sa bawat salita. Hindi na nakatiis si Akash. Hindi niya alam kung anong sumanib sa kanya, pero tumayo siya at naglakad palapit sa kanila. Inakbayan niya si Sabel mula sa likod, na ikinagulat nito at ng kapatid niya. Honey, are you okay? Malambing na tanong ni Akash, tumingin ng masama sa kapatid ni Sabel. Sorry, na-late ako. May tinapos lang na importanteng tawag. Natulala ang kapatid ni Sabel. Hindi makapaniwala sa nakikita. Si Sabel naman ay nanigas sa kanyang kinatatayuan. Ang init ng kamay ni Akash sa kanyang balikat ay tila 1,000 boltahe ng kuryente. Tara na, honey. Hayaan na natin sila. Sabi ulit ni Akash at marahang hinila si Sabel palayo sa eksena. Habang naglalakad sila, biglang natapilok si Sabel. Sa pagyuko nito para ayusin ang kanyang sapatos, bahagyang bumukas ang kwelyo ng kanyang bestida sa likod. At doon, sa isang iglap, nakita ni Akash ang isang pamilyar na imahe. Isang itim na tattoo ng isang ahas. Ang ulo nito ay tila gumagapang paakyat sa kanyang batok. Isang malabong alaala ang biglang pumasok sa kanyang isip. Isang madilim na kwarto. Ang amoy ng alak. At ang balat ng isang babae na may kaparehong tattoo. Bago pa makatayo ng tuwid si Sabel, hinawakan ni Akash ang braso nito para pigilan siya. Ang tattoo na yan, sabi niya. Ang kanyang boses ay biglang naging seryoso at puno ng pagdududa. Saan ko na nga ba yan nakita? Namutla ang mukha ni Sabel. Mabilis niyang inayos ang kanyang damit, hinila ang kanyang braso mula sa pagkakahawak ni Akash at walang sabi-sabing tumakbo palayo. Nakatulala si Akash habang pinagmamasdan ang papalayong figura ni Sabel. Ang takbo nito ay hindi lang basta pag-iwas. Iyon ay takbo ng isang taong may itinatagong malaking sikreto. Ang tattoo. Sigurado akong nakita ko na yon. Mula ng gabing iyon sa kasal, hindi na matahimik ang isip ni Akash. Sa opisina, bawat kilos ni Sabel ay kanyang pinagmamasdan. Ang paraan ng pag-iwas nito ng tingin. Ang panginginig ng kamay nito kapag may inaabot siyang dokumento. Ang biglaang pamumutla nito kapag nagtatanong siya tungkol sa personal nitong buhay. Lahat ng ito ay nagmistulang mga piraso ng isang palaisipan na pilit niyang binubuo. Alam niyang kailangan niya ng sagot. Kaya isang gabi, hinintay niya ito sa parking lot. Sabel! Tawag niya nang makita niya itong papalabas ng gusali. Halatang nagulat si Sabel. Huminto ito at lumingon. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Sir, may kailangan po ba kayo? Kailangan nating mag-usap. Seryosong sabi ni Akash, lumalapit dito. Hindi sa opisina, sa labas. Sir, pagod na po ako. Kailangan ko na pong umuwi sa anak ko. Sabi ni Sabel, ang boses ay nanginginig. Sandali lang ito. Please. Pagmamakaawa ni Akash, isang bagay na hindi niya kailanman ginagawa. Ang determinasyon sa mga mata ni Akash ay nakapagpatigil kay Sabel. Walang itong nagawa, kundi ang sumang-ayon. Isinakay niya ito sa kanyang sasakyan. Walang nagsasalita. Ang tanging maririnig ay ang kanilang mga paghinga at ang tunog ng makina. Tumigil siya sa isang tahimik na lugar kung saan tanaw ang mga ilaw ng syudad. Sino ka ba talaga, Sabel? Basag ni Akash sa katahimikan. Sekretarya niyo po. Mahinang sagot nito. Hindi pa rin tumitingin sa kanya. No, there's more to it. Giit ni Akash. Ang tattoo mo, ang anak mo, ang paraan ng pagtingin mo sa akin na parang nakakita ka ng multo nung unang araw mo. Magkakakilala ba tayo? Umiling si Sabel, ngunit isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Iyon na ang kumpirmasyong kailangan ni Akash. Hinawakan niya ang baba ni Sabel at dahan-dahan itong iniharap sa kanya. Nakita niya ang takot, ang sakit, at ang pagod sa mga mata nito.
Ang gabing iyon, ilang taon na ang nakalipas. Ang mga malabong alaala ay unti-unting lumilinaw. Ang malungkot na mga mata ng babae sa bar, iyon ang mga mata ni Isabel. "It was you!" bulong ni Akash. Mas para sa sarili niya kaysa kay Isabel. Sa bar, sa hotel, ikaw yon. Napaiyak na ng tuluyan si Isabel. "Kalimutan niyo na po yon, sir. Matagal na po yon. Isang pagkakamali." "Isang pagkakamali?" Ulit ni Akash. Ang lahat ng piraso ay biglang nagkabit-kabit sa kanyang isipan. Ang edad ng anak nito, ang petsa, ang lahat. Hinawakan niya ang magkabilang pisngi ni Isabel. Ang tensyon sa pagitan nila ay halos nasasakal na sila. Ang mga tanong, ang mga hindi sinasabi. Ang nakaraan at ang kasalukuyan ay nagsalpukan sa loob ng maliit na espasyo ng sasakyan. At sa gitna ng lahat ng kaguluhan na yon, isang bagay lang ang naging malinaw para kay Akash. Hinalikan niya ito. Hindi ito isang halik ng pagnanasa, kundi isang halik ng desperasyon. Isang halik na naghahanap ng sagot. Nagulat si Isabel, ngunit hindi ito pumalag. Sa halip, naramdaman ni Akash ang pagtulo ng mga luha nito sa kanyang mga kamay. Ilang metro mula sa kanilang kinapaparadahan, isang itim na sasakyan ang nakatigil sa dilim. Sa loob, mahigpit ang pagkakahawak ni Katrina sa manibela. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa galit habang pinapanood ang eksenang nagaganap sa harapan niya. Nang sa wakas ay humiwalay si Akash, pareho silang naghahabol ng hininga. Tinitigan niya si Isabel ng diretso sa mga mata. Ang kanyang boses ay naging seryoso at puno ng bigat. "May anak ka, tama?" tanong niya. "Ilang taon na siya, Isabel?" Ang tanong ni Akash ay tumago sa puso ni Isabel na parang isang punyal. Dito na nagtatapos ang lahat. Ang mga taon ng pagtatago, ang mga kasinungalingan, ang pader na kanyang itinayo para protektahan ang sarili at ang kanyang anak ay guguho na. "He's 5. Sagot niya. Ang boses ay naging isang mahinang bulong, halos 5 taon. Tamang-tama sa bilang. Nakita ni Isabel ang pagbabago sa mukha ni Akek. Ang pagdududa ay napalitan ng pagkabigla. At pagkatapos ay isang emosyon na hindi niya mabasa. Isang halo ng galit, pagsisisi, at pagkalito. Napasabunot si Akash sa sariling buhok. 5 taon. Bakit hindi mo sinabi? Anong sasabihin ko? Mapait na sagot ni Isabel. Sa wakas ay nakahanap ng tapang sa gitna ng kanyang pagkasira. Na nabuntis ako ng isang lalaking hindi ko matandaan ang pangalan, na ginamit lang ako at iniwan sa isang hotel room kinaumagahan. Anong inaasahan yung gagawin ko, sir? Hahanapin kayo at ipagpilitan ng isang batang hindi nyo naman gugustuhin? Ang bawat salita ay tumama kay Akash ng mas malakas kaysa sa isang sampal. Iniwan. Ginamit. Ang mga salitang yon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Hindi iyon ang intensyon niya noon, pero iyon ang naging resulta. Iyon ang katotohanang dinanas ni Isabel. "Hindi ko alam," mahinang sabi ni Akash. "Lasing ako." "May problema ako noon, pero hindi yon excuse. Hindi ko alam na..." "Hindi niyo alam, kasi umalis kayo," putol ni Isabel. "At ako, naiwan ako para harapin ang lahat ng mag-isa." Katahimikan. Isang mabigat at nakakabinging katahimikan ang namayani. Sa wakas, pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita si Akash. Ang kanyang boses ay desidido na. "Gusto kong makilala ang bata." "Hindi." Mabilis na sagot ni Isabel. Ang takot ay bumalik sa kanyang sistema. "Anak ko si Ravi. Akin lang siya." "May karapatan ako sa Bel," giit ni Akash. "Karapatan? Nasaan ang karapatan na yan nung 5 taon akong nag-isang nagpalaki sa kanya? Nasaan yan? Nung gabi-gabi akong umiiyak dahil hindi ko alam kung paano siya bubuhayin. Wala kayong karapatan." Sigaw ni Isabel.
Ang mga luha ay muling dumaloy sa kanyang pisngi. Samantala, alam ni Katrina na kailangan na niyang kumilos. Ang halik na nakita niya ay isang deklarasyon ng giyera. Kinabukasan, sinadya niyang puntahan si Isabel sa opisina habang nasa labas si Akash para sa isang meeting. Dala niya ang isang paper bag mula sa isang mamahaling restaurant. "Hi, Isabel," bati niya. Ang kanyang kanang ngiti ay kasing tamis ng lason. "I brought lunch para sa'yo." Nagulat si Isabel. "Naku ma'am, huwag na po kayong mag-abala." "No, I insist," sabi ni Katrina habang inilalapag ang pagkain sa mesa ni Isabel. "Alam mo, nakikita ko kung gaano ka ka-dedicated sa trabaho mo at bilib ako sa mga single mothers na tulad mo. It must be hard." Hindi alam ni Isabel kung ano ang sasabihin. Ang biglaang kabaitan ni Katrina ay mas nakakakaba kaysa sa dati nitong kasungitan. "Actually, kaya ako nandito. Gusto ko sanang humingi ng tulong," sabi ni Katrina. Umupo sa silya sa tapat ng mesa ni Isabel. "Malapit na kasi ang birthday ni Akash at gusto ko sanang sorpresahin siya. Baka may alam ka kung ano ang mga gusto niya o kung saan siya madalas pumunta." Sa kabila ng kanyang pagdududa, naramdaman ni Isabel ang isang kurot ng awa. Isang babaeng nagmamahal at gustong pasayahin ang kanyang nobyo. Sa kahinaan ng sandaling iyon at sa pag-aakalang wala namang masama, nagbahagi siya ng ilang maliliit na detalye tungkol sa mga gusto ni Akash base sa mga napansin niya sa trabaho. Hindi niya alam na ang bawat salita niya ay gagamitin laban sa kanya. Pag-alis ni Katrina, bumalik na si Akash sa opisina. Ang tensyon sa pagitan nila ni Isabel ay mas matindi pa kaysa dati. Isinara ni Akash ang pinto ng kanyang opisina. Humarap siya kay Isabel. Ang kanyang mukha ay seryoso. Wala nang paligoy-ligoy. "Is he my son, Isabel?" diretsong tanong niya. "Si Ravi ba? Anak ko ba siya?" Nakatitig lang si Isabel sa kanya. Ang mga mata ay puno ng luha at pag-aalala. Hindi siya sumagot, pero ang kanyang katahimikan ay isang malakas na oo. "Sasabihin mo sa akin ang totoo o aalamin ko ito sa sarili kong paraan," banta ni Akash. "Pero isa lang ang gusto kong malaman. Anak ko ba siya? Kung oo ang sagot ko, ano ang gagawin niyo?" Nanginginig na tanong ni Isabel. Ang pinakamatinding takot niya ay malapit ng magkatotoo. "Kukunin niyo ba siya sa akin?" "Hindi ko siya kukunin sa'yo, Isabel," sagot ni Akash. Ang kanyang boses ay mas malumanay na ngayon. Tila naintindihan ang takot sa mga mata ng babae. "Gusto ko lang malaman ang katotohanan. Gusto kong panagutan ang responsibilidad ko. Kung anak ko siya, may karapatan siyang magkaroon ng ama." Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng kaunting pag-asa sa puso ni Isabel. Pananagutan, isang bagay na hindi niya inaasahan. "Kailangan natin ng DNA test," sabi ni Akash. "Para sigurado tayo, para wala nang tanong. Pagkatapos, aayusin natin ang lahat." Pumayag si Isabel na may mabigat na puso. Ito na ang tanging paraan. Kinabukasan, nag-file sila ng leave sa trabaho. Isang eksena na hindi nila parehong inakala ang naganap. Si Akash, ang makapangyarihang CEO. Si Isabel, ang kanyang tahimik na sekretarya. At si Ravi, ang batang nasa gitna ng lahat, ay magkakasamang pumasok sa isang high-end na diagnostic clinic. "Mama, sino po siya?" tanong ni Ravi. Nakaturo kay Akash habang kinukuhanan na ito ng sample. "Kaibigan ni Mama," sagot ni Isabel. Hinahaplos ang buhok ng anak. Ngumiti si Akash kay Ravi, isang nangiti na pilit ngunit may halong kakaibang emosyon. Sa maikling sandali na yon, habang pinagmamasdan niya ang bata, nakita niya ang sarili sa maliliit nitong mga mata. Ang pag-asa sa kanyang dibdib ay lalong lumakas. Ngunit sa kabilang banda ng syudad, si Katrina ay gumagawa na ng sarili niyang hakbang. Nalaman niya ang tungkol sa DNA test mula sa isang impormante sa loob ng kumpanya. Ito na ang kanyang huling baraha. Gamit ang pera,
at impluwensya ng kanyang pamilya. Nakipagkita siya sa isang laboratory manager ng clinic. "I can make you very rich," sabi ni Katrina habang inilalapag ang isang briefcase na puno ng pera sa mesa. O kaya naman, "I can make your life a living hell. Your choice." "Ano po ang kailangan kong gawin, ma'am?" Nanginginig na tanong ng manager. "Simple lang," sabi ni Katrina na may malamig na ngiti. "Baguhin mo ang resulta." Lumipas ang isang linggo ng paghihintay. Para kay Isabel, iyon ang pinakamahabang linggo ng kanyang buhay. Sa bawat araw na lumilipas, isang bahagi niya ay umaasa. Umaasa na sa wakas, magkakaroon ng buong pamilya si Ravi. Na sa wakas, may makakasama siya sa mga responsibilidad. Nakita niya ang pagbabago kay Akash sa opisina. Mas madalas na itong ngumingiti. Minsan, nahuhuli niya itong nakatingin sa kanya. Ang mga mata ay puno ng mga tanong at pagsisisi. Dumating ang araw ng pagkuha ng resulta. Si Akash mismo ang kumuha ng selyadong envelope. Nagkita sila sa opisina ni Akash pagkatapos ng trabaho. Isinara niya ang pinto. Ang hangin sa loob ay mabigat sa tensyon. "Handa ka na ba?" tanong ni Akash. Tumango lang si Isabel. Ang mga kamay amambay magkahawak ng mahigpit sa ibabaw ng kanyang kandungan. Dahan-dahang pinunit ni Akash ang envelope at inilabas ang isang piraso ng papel. Binasa niya ito at unti-unting nagbago ang kanyang mukha. Ang kaninang pag-asa ay napalitan ng pagkadismaya, pagkatapos ay pagkalito, at sa huli, purong galit. Hindi niya ito ipinakita kay Isabel. Sa halip, ibinato niya ang papel sa mesa. Sa mismong harapan nito, napatingin si Isabel sa papel. Nakasulat sa malalaking letra ang mga salitang gumimbal sa kanyang mundo. Probability of paternity, 0%. 0%? Bulong ni Isabel, hindi makapaniwala sa kanyang nababasa. Paanong, hindi totoo yan? Hindi totoo? Tumawa si Akash. Isang tawang walang saya, puno ng pait. Nakasulat na dyan, Isabel. Malinaw pa sa sikat ng araw. Pero, sigurado ako. Ikaw. Sigurado ka? Sigaw ni Akash. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong opisina. O baka naman sinubukan mo lang ang swerte mo. Baka naisip mo, mayaman ang CEO nyo. Baka pwede mo nang isisi sa kanya ang pagkakamali mo. Hindi! Umiiyak na, sabi ni Isabel. Hindi ganyan. Anong hindi? Ginawa mo akong tanga, Isabel, sabi ni Akash. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Pinaniwala mo ako. Nagsimula na akong maniwala sa'yo. Tumayo siya at lumapit dito. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng pagkasuklam. I want you out of my office, out of my company, out of my life. Malamig niyang sabi. You're fired. At sa huling pagkakataon, inihagis niya ang resulta ng DNA test sa paanan ni Isabel. Negative. You lied to me. You are a liar. Ang mga salita ni Akash ay parang matatalim na bubog na tumusok sa bawat himaymay ng pagkatao ni Isabel. Liar. Fired. Out of my life. Nakatayo lang siya roon, hindi makagalaw, habang pinapanood si Akash na bumalik sa kanyang upuan at nagkunwaring abala sa mga papeles na parabang isa na lamang siyang hangin. Ang lamig ng trato nito ay mas masakit pa kaysa sa mga sigaw. Sir, pakiusap. Halos hindi na niya marinig ang sariling boses. May pagkakamali. Hindi po ako nagsisinungaling. Hindi siya pinansin ni Akash. Kunin mo na ang mga gamit mo at umalis ka na, sabi nito. Hindi man lang inaangat ang kanyang tingin. Walang nagawa si Isabel. Bawat hakbang palabas ng opisina ni Akash ay parang 1 milya ang layo. Ang mga mata ng kanyang mga katrabaho ay nakasunod sa kanya. Puno ng pagtataka at tsismis. Narinig niya ang mga bulungan. Anong nangyari? Bigla na lang daw tinanggal ni Sir. Grabe, parang may malaking kasalanan. Pagdating niya sa kanyang mesa,
Nanginginig niyang inilagay ang kanyang mga gamit sa loob ng isang maliit na kahon. Ang picture frame ni Ravi, ang paborito niyang mug, ang mga maliliit na bagay na naging bahagi ng kanyang pangarap. Isang pangarap na ngayon ay abo na. Habang nag-aayos siya, isang anino ang tumigil sa kanyang harapan. Sabel? Oh my God, what happened? Si Katrina. Ang kanyang boses ay puno ng kunwaring pag-aalala. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tagumpay. I heard Akash shouting. Pinagalitan ka ba niya? Huwag kang mag-alala. Kakausapin ko siya para sa'yo, sabi pa nito, at hinawakan ang kanyang balikat. Itinabig ni Sabel ang kamay nito. Huwag mo akong hawakan. Mahinang sabi ni Sabel. Ang kanyang boses ay puno ng galit na ngayon lang lumabas. Alam kong may kinalaman ka dito. Nawala ang nangiti sa mukha ni Katrina at napalitan ng isang mapanuyang tawa. Ako? Ano naman ang gagawin ko? Baka naman dapat mong sisihin ang sarili mo. Mahirap talagang umakyat sa hagdan kapag maikli ang iyong mga paa. Hayop ka! Bulong ni Sabel. Be careful with your words, banta ni Katrina. Baka gusto mong pati sa susunod mong aaplayan, wala kang mapala. Pagkatapos noon, tinalikuran na siya ni Katrina, iiwan siyang mas lalong wasak. Dala ang kahon ng kanyang mga gamit, lumabas si Sabel ng A-Corp. Ang gusaling minsan niyang tiningala bilang simbolo ng pag-asa ay isa na ngayong monumento ng kanyang kabiguan. Pag-uwi niya sa kanyang maliit na apartment, ang bigat sa kanyang dibdib ay tuluyan ng bumigay. Niyakap niya si Ravi nang mahigpit at umiyak ng umiyak. Hindi niya maintindihan. Paano nangyari iyon? Sigurado siya. Bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw na si Akash ang ama. Pero ano ang sinasabi ng papel na yon? Sa gitna ng kanyang pag-iyak, may kumatok sa kanyang pinto. Ang may-ari ng apartment. Sabel, pasensya na. Pero 3 buwan ka nang delayed sa upa mo, sabi ng matandang babae. Kung hindi ka makakapagbayad hanggang sa susunod na linggo, kailangan nyo nang umalis. Gumuho ang mundo ni Sabel, ang trabaho niya, ang natitirang pera niya, at ngayon, ang kanilang tirahan. Lahat ay nawawala. Sa desperasyon, tinawagan niya ang kanyang ina. Sabi niya, humihikbi. O Sabel, napatawag ka? Baka naman mangungutang ka na naman. Bungad agad ng ina. Ma, nawalan po ako ng trabaho. Ano? Sinasabi ko na nga ba? Wala kang ginawang matino. Ano na lang ang sasabihin ng mga kamag-anak natin? Ang kapatid mo, malapit nang magpakasal. Ikaw pabigat pa rin. Hindi na niya tinapos ang sasabihin ng ina. Ibinaba na niya ang telepono. Wala. Wala siyang malalapitan. Wala siyang kakampi. Niyakap niya muli si Ravi na natutulog na sa kanyang kandungan. Tumingin siya sa labas ng bintana sa mga ilaw ng syudad na dating nagbibigay sa kanya ng pag-asa. Ngayon, ang mga ito'y tila nanunuya. Mag-isa siya. Mag-isa na naman. At sa pagkakataong ito, hindi na niya alam kung paano pa siya babangon. Lumipas ang 1 linggo mula nang paalisin ni Akash si Sabel. Sa unang 2 araw, ang naramdaman niya ay purong galit at pakiramdam na siya ay nalinlang. Pinalitan niya agad ang kanyang sekretarya, ngunit walang sino man ang kasing husay ni Sabel. Ang kanyang schedule ay naging magulo. Ang kanyang kape ay hindi tama ang timpla. Ang bawat sulok ng opisina ay nagpapaalala sa kanya ng babaeng tahimik na nagtatrabaho roon. Sa 3 araw, ang galit ay napalitan ng isang nakakainis na pakiramdam ng kawalan. Hindi niya maalis sa isip ang mukha ni Sabel noong araw na yon. Ang itsura ng lubos na pagkasira at pagkalito. Hindi iyon ang itsura ng isang taong nagsisinungaling. Iyon ay itsura ng isang taong nasaktan sa katotohanan. Gabi-gabi, binabalikan niya ang resulta ng DNA test. 0% probability. Malinaw. Siyentipiko. Walang lugar para sa pagkakamali. Pero bakit ang puso niya ay sumisigaw ng ibang sagot? Isang gabi,
Habang nag-iisang umiinom ng alak sa kanyang opisina, tinitingnan ng bakanting upuan sa labas, naalala niya ang isang bagay. Ang araw na yon, matapos niyang paalisin si Isabel, nakita niya sa CCTV monitor si Katrina na nakikipag-usap dito. Dahil sa hindi maipaliwanag na kuryosidad, pinindot niya ang rewind button sa security footage. Pinanood niya ang eksena, walang audio, ngunit malinaw ang mga ekspresyon. Ang kunwaring pag-aalala ni Katrina, ang galit sa mukha ni Isabel, ang pag-alis ni Katrina na may isang nangiti ng tagumpay. Bakit siyang ngumingiti? Tanong ni Akash sa sarili. Kinabukasan, lalo siyang hindi mapakali. Si Katrina ay naging mas malambing, mas madalas dumalaw sa opisina. Isang hapon, habang nag-uusap sila, tumunog ang cellphone ni Katrina. Lumayo ito ng kaunti para sagutin ang tawag. Hello? Yes, natanggap ko na. Oo, malinis ang trabaho. Just make sure walang makakaalam nito. Okay, I'll transfer the final payment to the clinic's account later. Siguraduhin mong wala kang iiwang bakas. Narinig ni Akash ang bawat salita. Final payment to the clinic's account. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Akash. Ang clinic, ang resulta. Si Katrina, hindi siya nagpahalata. Sino yon, babe? Tanong niya ng kaswal. Wala. Yung event planner lang para sa isang charity ball. Mabilis na sagot ni Katrina. Pero huli na ang lahat. Ang buto ng pagdududa ay naitanim na. Pagkaalis ni Katrina, agad niyang tinawagan ang kanyang pinagkakatiwalaang private investigator. I need you to look into something for me. Urgently, sabi ni Akash sa telepono. I want you to check all the recent financial transactions of Katrina Fuentes, and I need you to investigate the head manager of St. Luke's Diagnostic Clinic. Lahat. Bank accounts, phone records, lahat. I want the results on my desk by tomorrow. Hindi siya natulog ng gabing iyon. Ang kanyang isip ay puno ng mga posibilidad. Bawat isa ay mas masahol kaysa sa nauna. Kung totoo ang hinala niya, kung totoo na si Katrina, ang ibig sabihin noon ay sinira niya ang buhay ng isang inosenteng tao. Ang ibig sabihin noon ay ipinagtabihan niya ang sarili niyang hindi niya matapos ang iniisip. Kinabukasan, dumating ang investigator, dala ang isang makapal na brown envelope. Binuksan ito ni Akash, nanginginig ang mga kamay. Sa loob, naroon ang lahat. Mga kopya ng bank transfer mula sa isang offshore account ni Katrina papunta sa personal na account ng laboratory manager. Ang mga phone record ng kanilang mga tawag. At ang pinakamatinding ebidensya, isang email mula sa manager papunta kay Katrina na may kalakip na 2 dokumento. Ang una, ang orihinal na resulta ng DNA test. Probability of paternity. 99.9% ang pangalawa, ang pekeng resulta na iprinisinta sa kanya. Probability of paternity percent. Nabitawan ni Akash ang mga papel. Napasandal siya sa kanyang upuan, hindi makahinga. Ang bigat ng katotohanan ay parang 1 toneladang bumagsak sa kanya. Anong nagawa ko? Ang mukha ni Isabel na puno ng luha. Ang mga salita niya, may pagkakamali. Ang pagtataboy niya, ang pag-alis nito, dala ang isang kahon. Anak niya si Ravi at winasak niya ang buhay ng ina nito. Sa gitna ng kanyang pagkasira, isang emosyon ang nanaig sa lahat. Galit. Isang galit na hindi niya pa naramdaman kailanman. Kinuha niya ang kanyang telepono. Find Isabel. Utos niya sa kanyang assistant. Ang boses ay nanginginig sa pinaghalong pagsisisi at galit. Hanapin mo siya ngayon din. Kahit saang lupalop pa siya ng mundo. Find her. At all costs. Hawak ang mga ebidensya. Sumakay si Akash sa kanyang sasakyan. Iisang tao lang ang nasa isip niya. Si Katrina. Natagpuan niya ito sa isang high-end na restaurant. Masayang nakikipagtawanan sa mga kaibigan nito. Walang sabi-sabing nilapitan ni Akash ang kanilang mesa. We need to talk. Sabi niya.
Ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon na mas nakakatakot kaysa sa isang sigaw. Nagulat si Katrina ngunit mabilis na nakabawi. "Babe, what a surprise! Join us!" "Now," maring sabi ni Akash. Sa takot, nagpaalam si Katrina sa kanyang mga kaibigan at sumunod kay Akash sa labas. "Akash, ano bang problema? You're embarrassing me," reklamo ni Katrina. Hindi sumagot si Akash. Sa halip, inihagis niya sa harapan nito ang mga kopya ng bank transfer at ang 2 resulta ng DNA test. Nanlaki ang mga mata ni Katrina. Nawala ang lahat ng kulay sa kanyang muka. "Paano?" "Hindi na mahalaga kung paano," putol ni Akash. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. "Ang mahalaga ay kung bakit. Bakit mo ginawa to, Katrina?" "Dahil mahal kita, Akash," sigaw ni Katrina. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. "Ginawa ko to para sa teen. That woman, that child, they were a mistake. Isang dumi sa dapat sana'y perpekto nating buhay." "Perpekto?" Tumawa si Akash ng mapait. "Walang perpekto sa'yo, Katrina. You are a monster. Sinira mo hindi lang ang buhay niya, kundi pati ang buhay ko. You took my son away from me. Kaya kong ibigay sa'yo ang lahat. Mga anak na galing sa teen, hindi sa isang pagkakamali." "Tapos na tayo, Katrina," deklara ni Akash. "Tapos na ang lahat. Wag na wag ka nang magpapakita sa akin, sa pamilya ko, at lalong-lalo na sa kanila." Tinalikuran niya si Katrina na umiiyak at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang kalayaan mula sa kasunduang matagal nang sumasakal sa kanya. Ngunit ang kalayaang yon ay may kasamang mabigat na pasanin, ang pagsisisi. Samantala, natagpuan na ng mga tauhan ni Akash si Sabel. Nakatira ito ngayon sa isang maliit at masikip na paupahan sa kabilang dulo ng syudad, malapit sa probinsya. Ayon sa report, naghahanap ito ng kahit anong trabaho, labandera, katulong, tindera, para lang may maipakain sa anak. Gumuho ang puso ni Akash. Gabi na at malakas ang buhos ng ulan nang marating niya ang lugar. Isang madilim at maputik na eskinita. Nakita niya ang isang bahay na may iisang ilaw na nakabukas. Kumatok siya. Nagbukas ang pinto at bumungad sa kanya si Sabel. Mas payat ito, mas pagod. Ngunit sa mga mata nito ay naroon pa rin ang tapang. Nang makita siya nito, ang unang reaksyon nito ay takot. Agad niyang hinila si Ravi sa kanyang likuran na para bang isang inang leon na poprotekta sa kanyang anak. "Anong ginagawa niyo dito?" tanong ni Sabel. Ang boses ay matigas. Walang sinabi si Akash. Sa halip, dahan-dahan siyang lumuhod sa maputik na sahig sa harap nilang mag-ina. Ang mamahalin niyang suit ay nabasa at naputikan, ngunit wala siyang pakialam. "Sabel," nagsimula siya. Ang kanyang boses ay basag. "Patawarin mo ako." Inilabas niya ang mga papel mula sa kanyang coat. "Nalaman ko na ang lahat. Ang totoo. Si Katrina, nilinlang niya tayong lahat." Ipinakita niya ang orihinal na resulta, 99.1%. Tumingin si Sabel sa papel at pagkatapos ay kay Akash na nakaluhod pa rin. Ang galit na matagal niyang kinimkim ay unti-unting napalitan ng sakit, ng panghihinayang, ng lahat ng emosyon na sabay-sabay bumuhos. "Sorry," ulit ni Akash. Ang mga luha ay tumutulo na sa kanyang mga mata, humahalo sa ulan. "I'm so sorry, Sabel, sa lahat ng sakit na dinulot ko sa'yo, sa lahat ng paghihirap mo, sa pagiging duwag ko, sa hindi paniniwala sa'yo. Patawarin mo ako." Hindi sumagot si Sabel. Umiiyak lang ito ng tahimik. Sa gitna ng kanilang pananahimik, isang maliit na boses ang bumasag sa katahimikan. Si Ravi, na sumilip mula sa likod ng kanyang ina, ay lumapit kay Akash. Itinuro niya ang lalaking nakaluhod at umiiyak. Tumingin siya sa kanyang ina. At pagkatapos ay bumalik kay Akash. "Papa?" tanong ng bata.
Ang isang salita ay puno ng inosenteng pag-asa. Ang salitang iyo-iyon ang tuluyang bumasag sa puso ni Akash at ni Isabel. Yumuko si Isabel at niyakap ang kanyang anak. Tumingin siya kay Akash. Ang kanyang mga mata ay basang-basa pa rin. Hindi pa rin niya masabi ang salitang pinapatawad na kita dahil ang sugat ay napakalalim. Ngunit sa kanyang mga mata, may nakita si Akash na isang maliit na sinag ng pag-asa. Bigyan mo ako ng panahon, bulong ni Isabel. Kailangan namin ng panahon. Tumango si Akash. Naiintindihan ng lahat. Sapat na sa kanya iyon. Sa ngayon, sapat na yon. Hindi naging madali ang mga sumunod na buwan. Tumupad si Akash sa kanyang salita. Hindi niya pinilit si Isabel. Sa halip, binigyan niya ito ng espasyo, ngunit hindi niya sila iniwan. Inilipat niya sina Isabel at Ravi sa isang mas maayos at ligtas na apartment, malapit sa isang magandang eskwelahan para sa bata. Binalik niya si Isabel sa kumpanya, hindi bilang kanyang sekretarya, kundi bilang isang manager sa isang departamento kung saan alam niyang magiging mahusay ito para patunayan sa lahat, lalo na kay Isabel mismo, na ang halaga nito ay hindi nakabase sa relasyon nila. Pero higit sa lahat, binigay niya ang kanyang oras. Tuwing umaga, siya ang naghahatid kay Ravi sa eskwelahan. Sa una, si Ravi ay mahiyain, ngunit hindi nagtagal ay nasanay na ito sa presensya ng amang ngayon lang nakilala. Naglalaro sila ng bola sa parke tuwing Sabado. Tinuturuan niya itong magbisikleta, mga simpleng bagay na matagal nang ipinagkait sa kanila ng tadhana. Pinanood lang ni Isabel ang lahat mula sa malayo. Unti-unti, ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay nagkakaroon ng mga bitak. Nakikita niya ang sinseridad sa bawat kilos ni Akash. Hindi ito ang aroganteng CEO na una niyang nakilala. Ang kaharap niya ngayon ay isang ama na nagsisikap, isang lalaking nagsisisi, isang taong natutong magmahal, isang hapon na abutan ni Isabel si Akash sa kusina ng kanilang apartment, abala sa pagluluto ng hapunan habang tinutulungan si Ravi sa homework nito. Isang simpleng eksena ng pamilya, isang eksena na minsan lang niyang pinangarap. Sa sandaling iyon, alam na niya, handa na siya. Akash, tawag niya. Napalingon si Akash, may bahid ng kaba sa kanyang muka, palaging handa sa posibleng pagtataboy. Salamat, sabi ni Isabel. Salamat sa lahat. Iyon lang, pero para kay Akash, ang mga salitang iyon ay sapat na. Kinabukasan, dinala ni Isabel si Akash at Ravi sa bahay ng kanyang mga magulang. Nagulat ang kanyang ina at kapatid nang makita si Akash. Mapa, sabi ni Isabel. Ang kanyang boses ay matatag at puno ng kumpiyansa. Ito po si Akash at ito si Ravi, ang anak namin. Walang paghingi ng tawad, walang pagpapaliwanag, isang simpleng pagpapakilala. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, tumayo siya sa harap ng kanyang pamilya, hindi na bilang isang anino o isang kabiguan, kundi bilang isang babaeng buo, isang inang ipinagmamalaki ang kanyang pamilya. Makalipas ang ilang linggo, dinala ni Akash sina Isabel at Ravi sa isang pamilyar na lugar, ang parke, kung saan madalas silang maglaro. Habang masayang tumatakbo si Ravi para habulin ang mga kalapati, humarap si Akash kay Isabel. Walang mamahaling singsing, walang magarbong selebrasyon, tanging sila lang dalawa. Isabel, panimula ni Akash, hinawakan ang kanyang mga kamay. Alam kong hindi ko na mabubura ang sakit ng nakaraan. Ang mga sugat na naidulot ko ay mananatili diyan. Pero hayaan mo sana akong gamutin ang mga yon araw-araw. Hayaan mo akong ipakita sa iyo at kay Ravi ang isang buhay na puno ng pagmamahal at kaligayahan. Lumuhod si Akash sa harapan niya. Hindi ako nag-aalok ng isang perpektong buhay dahil hindi ako perpekto. Pero ipinapangako ko sa iyo ang puso ko, ang buong buhay ko. Isabel, will you marry me? Will you let me be a father to our son and a husband to you? Tumingin si Isabel sa mga mata ni Akash. Nakita niya roon ang kanyang nakaraan,
ang kanilang masakit na simula. Ngunit nakita rin niya ang kanilang kasalukuyan, puno ng pag-asa at pagpapatawad. At higit sa lahat, nakita niya ang kanilang kinabukasan, isang blangkong pahina na handa na nilang sulatan ng magkasama. Sa di kalayuan, lumingon si Ravi at kumaway sa kanila. Ang kanyang mukha ay nagliliwanag sa purong kaligayahan. Ngumiti si Isabel, ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Ngunit sa pagkakataong ito, iyon ay luha ng kagalakan. Oo, bulong niya. Yes, Akash, I will marry you. Tumayo si Akash at niyakap siya ng mahigpit. Si Ravi ay tumakbo palapit at yumakap sa kanilang mga binti. Sa ilalim ng papalubog na araw, sa gitna ng isang ordinaryong parke, isang pamilya ang tuluyan ng nabuo. Hindi dahil sa pagkakamali, kundi dahil sa pag-ibig na natutong magpatawad at maghilom. Ang kanilang bagong simula ay sa wakas, nagsimula na.